Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng pinagpalang umaga. Yan. Pinagpalang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online, sa lahat ng nasa abroad. Isang pinagpalang linggo po sa inyong lahat, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. No? Naririnig po ba ako ng mga nandyan sa balcony, yung mga nasa labas? Kaway nga po kung naririnig. Yan, no? Yung mga nandito sa orchestra, naririnig ba ako? Yan, okay, mabuti. No? Importante po kasi ang ating pagninilayan sa araw na ito. Importante sapagkat crucial ang gagawin natin bukas. Ano meron bukas? Eleksyon. So bago ka pumili ng iboboto, pakinggan mo ang pagninilay natin ngayon. Pero alam niyo po, hindi ko lang ipapatungkol ito sa atin, tayong mga botante. Higit sa lahat, itong pagninilay natin ay para sa mga kumakandidato. Madalas na lang nating sinisisi, no? Yung mga botante, no? Hindi magagaling pumili. Lagi natin sinasabi yan, pero mahalaga dapat, kayong mga kandidato, merong katangian ng pagninilayan natin sa araw na ito. Lagi natin sinisisim botante. Nagtiwala lang naman tayo di ba? Nakinig tayo. Umasa tayo. Tingnan natin. Kaya kayong mga kumakandidato, kung wala pa kayong plataforma, merong ganyan, di ba? Meron man lang kayong 3 katangian ng ating pagninilayan. No? At nais ko munang simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Simulan ko muna sa kwento. Ang kwento ko ay tungkol sa isang klase, no? Sa eskwelahan. No? Minsan sa isang science class. No? Nag-aral po ba kayo ng science? Experiment, di ba? May mga ganyan tayo sa eskwelahan, di ba? Minsan sa isang science class, nagkaroon ng eksperimento ang mga estudyante. Sabi ng teacher, magdala kayo ng beer. Magdala kayo ng whiskey. Magdala kayo ng gin. At magdala kayo ng tubig. Matthew, experiment ba yung gagawin? Pag ganyan ang mga pinadadala, anong meron? Ayan. Ang gagaling sumagot. Para, nagtataka yung mga estudyante. Para itong teacher ko na ito, beer, whiskey, gin. Dala naman. No? Siyempre, sinabi ng teacher, nagdala ang mga estudyante. At sa araw na eksperimento, naglabas ang teacher ng 4 na garapon. Sabi ng teacher, ibuhos nyo sa isang garapon ang beer.
binuhos ang beer. No? Mabula-bula pa. No? Ibuhos sa isang garapon ang whiskey, pinuno. Ibuhos sa isang garapon ang gin, punong-puno rin. At ibuhos sa isang garapon ang tubig. Naglabas ang teacher ng mga uod, worm, at inilagay sa bawat garapon. Nilagyan ng uod ang garapon ng beer, ang garapon ng whiskey, ang garapon ng gin, at garapon ng tubig. Sinara ito at iniwan sa tabi. No? Nagturo ang teacher, no? Iniwan. No? Takang-taka ang mga estudyante. No? Ano kayong gagawin doon? No? At nagturo yung teacher. Makalipas ang 2 oras, bago matapos ang klase, muli, kinuha ang mga garapon. No? Makalipas ang 2 oras, nakita ng mga estudyante, sa unang garapon, anong laman? Beer. Patay na ang mga uod. Sa ikalawang garapon, anong laman? Whiskey. Patay na rin ang mga uod. Sa ikatlong garapon, anong laman? Gin. Patay na rin ang mga uod. At sa ika-4 na garapon, anong laman? Tubig. Buhay ang mga uod. Ngayon, tinanong ng teacher, base sa inyong obserbasyon, ano ang inyong naging konklusyon? Hello? Kayo, anong konklusyon ninyo doon sa experiment? Ha? Sabi ng mga estudyante, we therefore conclude, ma'am, that alcoholic drinks are good. They can kill worms in our bodies. Hello? Tama ba yon? Ang mga alcoholic daw, walang bulate sa tiyan, kumpara sa mga hindi alcoholic. So ano dapat gawin? O, tingnan mo na, nalito na kayo, no? Tingnan natin, sino nagsabing tama ang konklusyon ng mga estudyante? Taas ang kamay. Sino nagsabing mali ang konklusyon ng mga estudyante? Taas ang kamay. O, anong sagot nyo? Hello? Tingnan mo na. Paano tayo mamimili ng botante bukas? Ha? Ito lang litong-lito na tayo kung tama o mali ang tinuturo. Ha? Di ba parang ganito minsan yung karanasan natin? Yung parang tama naman, no? Pero sa huli, ba't parang mali? Naranasan nyo na ba yun? No? Balikan nyo yung election last year. Hindi, nung huling election pala. No? Di ba parang tama naman yung binoto mo, pero ano nangyari? Parang mali pala, no? Nagkamali pala ako, no? Marami tayong ganyang karanasan. Yung akala mo tama, pero parang mali. O kaya naman, akala mo mali, pero parang tama. Kaya nga, itong dahilan, kaya kailangan natin ng tagagabay. Tagagabay sa buhay para malaman kung ano ang tama sa mali. Pero higit sa lahat, malaman kung ano ang mabuti sa masama. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Sabihin nyo nga po, mabuting pastol. Ang ating ebanghelyo, pinapakilala sa atin kung sino ang mabuting pastol. At siya'y walang iba kundi si Jesus. May 3 katangian ang isang mabuting pastol. Mga kapatid, ito na. Bago ka bumoto, hanapin mo ang katangiang ito sa mga kandidato. At kayo namang mga kandidato, nanggigigil pa ako, no? Nanggigigil talaga ako. Makinig kayo. Ha? Kayo dapat nakakaalam eh. Ha? Ito man lang, 3 katangiang ito, meron kayo. Unang katangian, may boses. Sabihin nyo nga po.
Alam niyo po ba, ang isang tupa, nakita na ba kayo ng tupa? Yan, sa harap may tupa. Ganyan, no? Alam niyo ba, ang isang tupa ay hindi malinaw na nakakakita. Yung paningin niya blurred. No? Naaaninagan lang niya, pero hindi malinaw ang kanyang paningin. Kaya naman, ang isang pastol, boses ang ginagamit para mapasunod ang kanyang mga tupa. Para hindi maligaw ang tupa, ginagamit ang boses. At kung hindi pa sapat ang boses, gumagamit ng batingaw o bell. Kasi tunog ang nagsisilbing gabay para sa mga tupa. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Pero hindi lang basta boses, kundi kailangan mayroong sinasabi. Kagabi, yung last day ng kampanya, hindi po ba? No? Nanood ba kayo ng mga meeting de avance? Kanino kayo? Secret, Ako rin nanood eh. Pero sa lang, cellphone lang, no? Sinilip ko ang mga meeting de avance, no? Hala! Halos maubos yung boses nila, no? Sigaw ng sigaw, no? Lakas ng boses, no? Makuha lang ang boto. Meron kumanta pa. Meron naiyak pa siya, no? Sa boses na iyak pa siya, no? Ang isang mabuting pastol, hindi lang may boses. Hindi lang maraming sinasabi. Hindi lang dapat may sinabi, kundi dapat mabuti ang sinasabi. Marami sa mga kandidato may sinabi, di ba? May sinabing pamilya, bakit kamo? 30 years na sila nandyan di ba? May sinabi na. Pero, pakinggan mabuti ang kanilang boses. Mabuti pa ba ang sinasabi? Nakakabuti ba ang sinasabi? Madalas, nakakabuti, hindi para sa atin. Para kanino? Sa kanila. Yan, ang gagaling. 'Di ba? Kaya, bago ka pumili, tingnan mo yung iyong kandidato. Meron bang boses? Meron bang boses? Mayroon akong isang narinig na meeting de avance. Sabi niya, sinisigaw niya, no? Tulungan niyo ako sa laban kong ito. Sabi niyang ganon. Sabi ko, bakit kami? Kanino ba laban niya? Di ba laban mo? Bakit kami? Tapos pag nanalo ka na, hindi mo kami pinaglalaban. Ganun, sinasagot ko rin no? Sali ko sa kabalang no? Pinasa naman, mapapaisip ka no? Kaya yung boses mahalaga. Tingnan mo. Yung sinabi ba, natupad? Pinaglaban ba tayo? Yung boses ng isang mabuting pastol, boses ng naggagabay. Naggagabay, yung boses na nagsasabi ng mabubuti. Yung boses na dadalhin ka sa mabuti. Dahil walang mabuting pastol na dadalhin ka sa kasamaan. Walang mabuting pastol na ililigaw ka. Ang mabuting pastol, may boses na mabuti. Yan ang unang katangian. Pangalawang katangian ng isang mabuting pastol, kilala ang kanyang mga tupa. Sabihin nyo nga po. Sa isang pastulan, iba't iba ang mga tupa. Nakita na po ba kayo ng pastulan? No, wala tayong ganun dito no? Siguro, na lang, babuyan. Nakita na kayo ng babuyan? Diba? O kaya manukan. Diba? Ang dami-dami. No, parang magkakaparehas. Tama? Diba? Yung mga tupa, ganun din. Halos magkakaparehas. Pero, may kanya-kanyang katangian. May kanya-kanyang kasarian. Iba man ang kulay at laki. Magkakaiba, bawat isa. Kaya kailangan ang isang mabuting pastol, kilala ang kanyang tupa. Kilala ang kanyang tupa dahil may ugnayan siya sa kanila. Nauunawaan niya sila. At higit sa lahat, alam
ang pangangailangan nila. Alam niyo po, meron akong pamangkin na kambal. No? At tuwing nagkikita kami, hindi ko sila nakikilala. No? Pag magbibless sa akin yun, sino ka? Si Rio po. O pag sunod, sino ka? Si Justin po. Laging ganun. Pag kumakain kami, pakiabot mo nga yung kanin, Rio. Justin po. Ayun. Pakiabot mo nga yung Rio. Justin po. Hindi ko kilala. No? Pero, kilala sila ng nanay nila. No? Napaka-identical kasi nila eh. No? Ako, birang hindi ko naman sila araw-araw na nakikita, kaya hindi ko sila kilala. Lito pa rin ako. Ang mabuting pastol, kilala ang tupa. Kasi babad. May ugnayan. Laging kasama at alam ang pangangailangan. Yung iboboto nyo, dapat kilala kayo. Father, kinamayan pa nga ako. Ayon, binoto na. Father, inabutan nga ako 1,000. Ayon, kilala na. Hello? Ha? Huwag ganun. Ha? Tingnan nyo, kilala ba ang pangangailangan ninyo? Pangangailangan natin? Ganyan ang isang mabuting pastol. Kilala ang kanyang tupa. Marami nagsasabi, oo, taga dito ako. Taga Maynila ako. Siyempre, lahat naman magkiklaim taga Maynila. Pero di ba, kung taga Maynila ka, alam mo ba ang pangangailangan ng Manilenyo? Kung taga dito ka sa lugar natin, alam mo ba ang pangangailangan ng mga tao? Alam mo ba na ang daming mga kabataan na hindi pa marunong magbasa? Kaya nga naggawa tayo ng summer class, reading class, no, para maturuan. Alam mo ba na marami naghihirap dito sa ating lugar? Alam mo bang maraming may sakit dito sa ating lugar? Kung alam nyo yun, dapat tinutugunan. Kasi ang mabuting pastol, kilala ang kanyang tupa. Mga kandidato, yan ang hamon. Kilalanin ninyo ang inyong mga tupa. Pangatlong katangian ng isang mabuting pastol ay may malasakit. Sabihin nyo nga po. O, review muna tayo. Yung una, may boses. Pangalawa, kilala ang kanyang mga tupa. Pangatlo, may malasakit. Alam niyo po, noong panahon ni Jesus, hindi lahat ng pastol ay mabuti. Kasi may mga pastol na bayaran o upahan. Ibig sabihin, sila yung mga katuwang ng mga may-ari ng pastulan. Binabayaran sila para maging pastol. Trabaho nila ang pagiging pastol. Kaya hindi ibig sabihin mabuti. Bakit? Kasi pag oras ng panganib, sila ang unang tumatakbo. Sila ang unang nawawala. Palibhasa, hindi kanila ang tupa. At tinuturing nilang itong iba. Ganyan ang mga bayaran. Walang malasakit. Ang malasakit, hindi nababayaran. Dahil ang malasakit, galing sa kalooban. Gusto ko yung salitang malasakit. Yung ibig sabihin ng malasakit. Ulitin ko, napaliwanag ko na ito noon. Malasakit galing sa dalawang salitang Tagalog. Mala at sakit. Mala, ibig sabihin, parang. Di ba? Yung mala-anghel na boses. Di ba? Parang anghel. Langit na kaputian. No? Ganyan. Mala, ibig sabihin parang. At yung sakit, yung pain. Di ba? So, malasakit, parang sakit. Parang may masakit. Yung nakita mo, ang isang tao nakakaawa, naramdaman mo yung sakit niya. Naramdaman niyo yung sakit niya. Yung parang nakirot ka at kumilos ka dahil naawa ka. Yun yung malasakit. Yung naramdaman mo, yung pinagdadaanan ng tao. Kumilos ka dahil naramdaman mo na antig ka. Yan ang ibig sabihin ng malasakit.
At hindi napepeke ang malasakit. Ramdam mo kung totoo ang pinapakita. Bago bumoto, tingnan mo, sino talaga ang may malasakit? Father, wala na. Wala na kaming iboboto. No? No? Kaya nga, pinapatungkol ko to sa lahat ng mga kandidato. Hindi na nga tayo naghahanap ng mataas na credential ng academic. No? Kasi hindi na yun ang naging batayan natin At hindi na rin yun ang naging batayan na pagsumite ng mga kandidato. No? Kahit hindi nakatapos, pwede. Pero sana man lang itong tatlong katangiang ito, mayroon kayo. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang ating mga ina, Mother's Day. At ang mga nanay, ang mga mabubuting ina, meron ang tatlong katangiang ito. Diba? Ang mga nanay may boses. Hello. Sinong nanay dito ninyo ang walang boses? Taas nga ang kamay. Either pipi lang yung nanay ninyo o talagang hindi masalita. Pero ang nanay, maboses. Paulit-ulit pa nga di ba? Kasi ganyan ang nanay. Isang gabay. Hanggat hindi mo natututunan, uulit-ulitin at hindi magsasawa. Kasi ang nanay may pusong marunong gumabay. Kahit ang tanda na ng anak, di ba? Nanay pa rin ang gabay. Pangaral pa rin ang pangaral. At ang isang nanay, kilala ang kanyang tupa. Kaya nga may tinatawag tayong mother's instinct. Sino po mga nanay dito? Taas nga ang kamay. May mother's instinct ba kayo? Yung alam mo kung kailan may sakit ang anak mo, alam mo kailan malungkot, alam mo kung kailan may ginawang kalokohan. Ganun lang nanay Wala yon sa amin. Wala yon sa isang tatay, wala yon sa... Pag hindi ka nanay, siguro. Kasi yun yung ugnayan nila. Yung pinutol na pusod. Di ba? Kilala mo At panghuli, ang nanay may malasakit. Malasakit. Mataas ang pagmamalasakit. Sasabihin niyang busog siya. Kahit gutom. At ibibigay sa anak. Di bali ng walang bagong damit. No? Luma na yung underwear. Pero maibili lang ng bagong damit, uniform, o gamit ang anak. Diba? Kanya na mabuting ina. May malasakit. Mga kapatid, ganito ang isang mabuting pastol at matatagpuan natin lahat ng ito kay Jesus. Ngayong eleksyon, hanapin ang tatlong katangian ng isang mabuting pastol at kayong mga kandidato magkaroon ng tatlong katangian ng mabuting pastol. May boses, kilala ang inyong mga tupa, at higit sa lahat, may malasakit. Amen? Amen. Speaking of parish pledges, ako po'y kumakatok po sa inyo at humihingi ng inyong mga pledges buwan-buwan, kung ano pong inyong makakayanan para po sa pagpapatuloy ng ating misyon, ng ating simbahan. Alam niyo po, ngayong linggo na ito, nagkaroon tayo ng Oplan circumcision sa mga kabataan na dyan sa may parola na tinuli natin. Almost 100 ang ating naituli. Mga 97 to 98 na kabataan ang naituli. So, bagamat libre, kaya salamat sa mga doktor na nag-volunteers, meron pong gastos. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa mga nagpapadala. Kahit hindi natin kaparokya, maraming salamat. Dahil ito yung nagpapatuloy sa atin para makagawa pa ng programa. Ganun din, dahil napansin ko may mga kabataan na hindi marunong magbasa. Grade 6 na, hindi makagraduate. Kaya nagbukas ako ng summer school, reading class. Maturuan man lang ang mga kabataan, edad 10 years old pataas. Kung hindi po kayo marunong magbasa, magpalista. Mga nanay, kung mga anak ninyo hindi marunong magbasa, 10 years old pataas, ipalista nyo po. Patuturuan natin. Kahit man lang ngayong summer para pagdating ng pasukan,
ay kahit papaano marunong magbasa. No po? Bakit 10 pataas? Kasi yung mga mas mabababay edad, sa school na po yun mag-aral muna. Ano po? Naaalarma lang ako yung matanda na hindi pa rin marunong magbasa. Kaya yan po, no, babayaran natin yung teacher na magtuturo. Ganon din, kahapon, nagkaroon tayo ng binyagang bayan. So salamat sa ating donor na nagpa-reception pa sa Manila Hotel. Opo, kumain po kami sa Manila Hotel. Pasensya na po yun lang nakayanan no? Pero sa mga ganitong proyekto na ginagawa ng simbahan, mapagpapatuloy lang po ito sa pamamagitan ng inyong pledges. Ang parokya, meron tayong 13 na scholars na linggo-linggo tumatanggap ng allowance. So, para madagdagan ko pa yung mga scholar na yan, kailangan ko po ng pledges ninyo. At meron din tayong 2 seminarista na susuportahan. Una, isa pa lang. Pero ngayong katapusan ng Mayo, papasok na ang ating isang kabataan na galing sa youth music ministry, no? Si RR. No? Papasok na siya ng seminaryo. Kaya susuportahan natin siya. Susuportahan. Kasama noon, gastusin. No? Ito po yung mga programa ng ating parokya at marami pang iba. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako tatakbo. Hindi po ako kumakandidato, no? Talagang ambag ito ng simbahan natin para sa ating mga kaparokya. Kung hindi man lang makuha sa ating gobyerno, kailangan ang simbahan kumilos. At para makakilos ang simbahan, kailangan po ng tulong ninyo. Kaya mag-alala, i-account po natin ito, magiging transparent at makikita nyo po ang iba't ibang programa ng ating simbahan. Speaking of pagpasok sa seminaryo, kunin ko na rin ang pagkakataong ito mag-vocations promotion. Ngayon po ay araw ng pandaigdigang bukasyon. Sa lahat ng mga lalaki na gustong magpare o nag-iisip, pwede pa. Hanggang 40 years old. No? Ako po ay pumasok sa seminaryo, nakapagtapos na ako ng college at nagtatrabaho na. No? Yung sa seminaryo namin, ganon, pang late vocations. At 9 years ago, ako po ay na-ordain na pare. At 9 years na wala pang sumusunod sa akin mula sa aming seminaryo na magtapos. No? Para sa Archdiocese of Manila. May nagtatapos taga-probinsya. Ano ibig sabihin nun? Kulang sa pare. At dadating ang panahon, tatanda na kami, walang pumapalit. Wala nang magiging pare. So kailangan po natin yun, lalo na po ngayon sa Archdiocese of Manila, kakaunti ang bukasyon. So, pag meron kayong mga kakilala na gusto magpare, libre pag-aaralin ng ating parokya. No? Wala nang sasagutin pa. No? So, kailangan po natin ng mga pare. So, ikaw ay nag-iisip, bago ka mag-isip mag-asawa, gusto mo munang magseminaryo. No? Alam mo, hindi pagpasok ng seminaryo, ibig sabihin tuloy ka na maging pare. Hindi. Yung iba nagdi-discern. Ito ba'y para sa akin? Ganon. Oh, maganda yung makita mo muna. Iba gusto agad mag-asawa, pero sa huli, hindi pala ako sa pag-aasawa. Kaso, nag-asawa ka na. Wala nang atrasan. Kaya, mag-discern. Ito ay isang imbitasyon para mahanap mo ang tunay mong bukasyon. Muli po, bukas po ang seminaryo at handang tumulong ang ating parokya kung nais mong magpare. Ano po? Maraming salamat po sa lahat ng ating mga donor at sponsors. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa mga taga-abroad. Alam nyo, sila yung sumusuporta sa atin. Kahit hindi taga dito, nagpapadala para tayo makapagpatuloy. Kaya maraming salamat po sa inyo. Muli po, asahan ko po ang inyong mga pledges. No, kahit magkano, basta bukal sa inyong puso, bigay lang po natin sa ating parish office. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat.